I would like to greet everyone a very blessed evening at naniniwala tayo na may gagawin at gaganapin ang Diyos sa bawat isa. Amen? Basta nakaposture tayo ng tama. So, pwede ba tayo magkalma muna? Lahat? Kalma? Kasi ang frequency parang lahat may kailangan tapusin, may kailangan gawin. Okay, kalma muna tayong lahat. At pag sa pagkalma, ang mga spirit ay dapat naka-engage. Tama ba? Tama? So let's all fine-tune. Pag sinabing fine-tune, kailangan nakakasa mind, will, and emotions, and spirit dimension in one alignment, in one linear alignment, naka-position. Hindi magulo, hindi confused, walang anxiety, but in peace. Amen. Can we take back? Can we take back our thought? Can we take back our mind? Can we take back our emotions? Can we take back our dimension of spirit in proper alignment? So let's push right now in the spirit. Ke palarama sa katalarayanda. Shularabaka talarayanda laremumo sokotoloroyanda. Lare ke papa paka sakata laraba sakata larayanda larabaka tia larayanda. Lora gapa sakatia laraka pansi ke amolaratu larayanda. Lo kapa kata lare ke papo sokoto larabaka kasakata larayanda. Sholare mene ke pasa katalarayanda. That's it. Ke palara Learn to be strong right now. Lare ke pasa katalarama katalarayanda. Oh, lare ke baba pasa katalarabaka paso kotolarayande. Sholara baba katalarama kapaso kotoloroboko kiamamoko. Seke talarababa kasa katalarayanda larabaka talara Shule rebebe ke pasa katalara baba katalara yandalara. Shulara baka talara baba sakatalara baba sakatalara yandalara mama. Ulara baka talara kapasa katalara yandalara baka kasa katalara yandalara bobo sokotolara yanda. Oh, thank you, Jesus. We are not allowing every sicknesses and diseases to rob the health of this finishing generation. Today, we are declaring in the atmosphere, in the realm of the spirit, as we position ourselves in the highest position where God positioned us to be, as seated at the right hand of the Father in Christ Jesus, and sickness and diseases are far below. That's why we are speaking unto you. You have no power at all. You have no more authority over the lives of every finishing generation who are connecting accurately to this grace in Jesus' name. From their head down to their feet, spirit, soul, and body, they are going to be made whole according to the grace and word of the Lord, that this finishing generation shall be protected, shall be covered, shall have under an awesome protection and covering from the throne room of the Father, free from every diseases, free from every sicknesses. In the name of Jesus, every symptom, so Lord God, of abnormality in the body of anyone who is in the finishing generation, we are commanding it to believe and be bound now in Jesus' name, because sickness and diseases is no longer our portion. We have and we carry the spirit that the resurrected the Lord Jesus Christ, and that resurrected power is in us, and therefore that resurrected power, that grace is abounding in our lives, in us, and with us and through us, and therefore that the spirit of sicknesses, the spirit of diseases, even death has no power at all, and to influence us or to touch us in Jesus' name, especially this generation that is being long by the Lord, long by the Spirit of God, to rise up to a whole new level, as going to become platforms of heaven to the earth, as going to be a standard bearer, a benchmark, and a role model to the generation, to their generation, and to every domain and every sectors and community or in every society, oh Lord God. Thank you, Lord God, that you are moving forward in acceleration to mold, to hone, to prepare, and to equip this finishing generation, so that they are going to pace up with the Holy Spirit, Lord God, so that they are going to learn how to equalize with the global move of the Spirit of the Lord upon the lives of finishing generation. Oh, we know and we believe that we are not
just a finishing generation here in the Philippines, but we are having, oh Lord God, in connection to the accurate finishing generation outside the Philippines, Lord God. We will be in one accord. We will have the synergy of one. We will equalize with whatever the Holy Spirit is about to do and in doing, oh Lord God, in us and through us, in the name of Jesus. Learn how to access this kind of grace, this kind of portal, finishing generation, rise up to a whole new level. Learn how to see this through the eyes of your feet, through faith, and through the eyes of your mind, your thinking pattern. Receive right now your portion. Receive right now your portion on how to operate in discernment, how to operate in foresight, how now to operate in strength from above. In the name of Jesus, come up higher, oh finishing generation. Come up higher, rise above, rise above. See you at the mountaintop, see you in Zion, where we can negotiate the destiny of your generation. In Zion, where we can negotiate the destiny of the community, the destiny of the nations, and that is your job. That will be your mandate in the days to come. That's why the Holy Spirit is in acceleration, in preparing you, in molding you, and fashioning you, and framing you, and forming you to a whole new level of forming Christ that you carry right now. Receive your portion of grace right now. Receive more of grace. Drink right now. Touch the dimension, be in Zion where you can receive more and more and more. See what you can receive. See what you can have for the future. See, open it with your eyes, with your faith right now in the name of Jesus. Oh, come up higher. Come up, no longer natural, no longer ordinary, but extraordinary, no longer physical, but spiritual. Oh, kapasi ketalarayanda. Learn the Holy Spirit. Learn to interface with the Holy Spirit movement and work on the earth through the finishing generation. Receive the fine-tuning of your frequency right now. No longer fine-tuned to the frequency of this world. No longer conform to the pattern of this world, but we are conformed by the renewing of our mind through the word and by the spirit dimension in the name of Jesus. Receive your portion. Receive your portion. Receive more of your more of God's grace that we need. In the name of Jesus, learn how to drink from this living fountain of living water, from the rivers of living water in Zion. Rise above right now. Let your spirit learn how to negotiate in this place of our position, the place of influence in Jesus' name as builders in the spirit. Do you believe that? Do you believe that? Oh, take back your mind. Take back your emotions. Well, receive a well-managed emotion. Manage well your emotion. Manage well your thought pattern so that your stress will be managed. No longer the old way. No longer the old thinking pattern. No longer the ways of the past. No longer the lifestyle of the past. Come up here right now. Cross over right now. Cross over. To take over. Do you believe that? Do you believe that? Can we cross over right now? From the old way to the new way. From the old way of thinking to the new way of thinking. Come up higher. Cross over from the old to the new. Oh, from natural to supernatural. From physical to spiritual. Come up higher. Cross over right now. Learn how to cross over in the spirit. Learn how to live in the dimension of the spirit. Living in heaven while on the earth. Oh, let the peace increase. Let the joy increase. Oh, let righteousness grow in us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, receive more. Receive more. We thank you so much, Lord God, that you are here with us. Thank you, Holy Spirit, for that strength that comes from on high. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Are you now new? Okay, nandito na tayo, new way of living because we are in a new season. Remember, we are in the month of November. I would like to honor the presence of the parents with us. Tita Day is there. Mrs. Cole and the rest, Mrs. Romano, I believe, and the rest of the parents who are attending with their sons and daughters. Ang season natin ngayon ay nag-accelerate na ulit ang paggagalaw at pagkilos ng Holy Spirit, kaya hindi na tayo pwedeng maging casual, hindi na tayo pwedeng maging natural. Amen ba? Are we all here in the same page? Are we in the same page? O mahirap kung page 25 tayo pare-pareho pero magkaiba ang mga libro.
same page but different books. Dapat same book, same page para fine-tune sa isa't isa. Can we have that kind of frequency? Yes. And fine-tune frequency. So every day, we need to be deliberate and intentional in fine-tuning our frequency to the frequency of heaven. Alam nyo ba ngayon, kapag hindi tayo maging casual, kung tayo ay God conscious lang on a daily basis, ang kalangitan ay litaw na dito sa lupa. Nararamdaman nyo ba? The righteous will become more righteous. The form will become more form as according to Christ, according to the nature, character, and thinking pattern of Christ. But the wicked will become more wicked. That is not our portion. Our portion is to be like Christ. Amen? This is our destiny. By the way, Lovely Faith is with us here. Hindi na siya umuwi. Kaya kasama namin siya dito. At makikita natin mga finishing generation na iba na ngayon ang kapanahunan. Kapag casual pa rin tayo, malalamon at malalamon tayo, masakonform at makukonform tayo to the pattern of this world. Pero we will no longer become casual. Amen? We need to operate as God-conscious kind of individual. Yes. Hindi po pwedeng yung dati pa rin natin na very casual, very natural, very ordinary because we move up already. The church move up already. Dinala na ulit ng banal na spirito ang church to a whole new level of dynamic and dimensions na kung hindi tayo doon makasabay sa pag-level up ng church, mapoconform ulit tayo to the pattern of this world that are all lies and wrong. Yes. At that is not our portion. Amen? Our portion is on a daily basis, we need to grow Christ in us and to be formed as Christ. Extension of Christ to the earth. Do you love that kind of state of life? Na extension tayo ng kalangitan dito sa lupa, extension at representative at ambassador tayo ni Kristo dito sa lupa. Ngayon, hindi mo pa man maramdaman, hindi mo pa man maranasan, pero by faith, receive it. Yes. Para trabahuin tayo ng salita. Amen Yes. ba? Amen. Amen. So ito yung ating tinatrabaho at tatrabahuin sa atin ng salita at ng banal na spirito na ikaw at ako ay ma-fulfill natin ang destiny. Anong destiny is to be like Christ. Imagine mo, ilang Kristo ang maglalakad, ilang kagaya ni Christ ang maglalakad-lakad sa domain. Isn't it wonderful that the finishing generation who is being called and formed and fashioned by the Spirit of God and by the Word of God is now being planted in a domain, planted in a community, in a sector of community na ini-influence ang community, ang domain ng constitution ng kalangitan, ng panggogobyerno ng kalangitan, no longer conformed and bound by what is the worldly pattern. Yeah. Diba? Sabi ni Lord, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa mind, diba? Matransform tayo. Kasi pag old way of thinking tayo, mapo-form at mapapattern pa rin tayo, masishape tayo according to the ways of this world. But this must not be our ways. Our ways must be according to the constitution, to the government of that what is the kingdom protocol. And what is that? Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Paano ko po masasabi na ang Kristo na tinanggap ko ay lumalago sa akin? So, lumalago ba ang kapayapaan sa'yo? Lumalago ba ang katwiran sa'yo? Lumalago ba ang kagalakan sa'yo in the midst of chaotic situation? Kung lumalago ang katwiran, kabanalan, kapayapaan, kagalakan, lumalago si Christ. Tama ba? Kasi stormy, very stormy outside, very stormy sa system of this world, very stormy. If you see it in the dimension of the Holy Spirit, the dimension place, very erratic, very volatile ang situation sa system. Sa worldly ways, very erratic ang changes, volatile, very vulnerable ang lahat, walang kasiguraduhan. Pero kung lumalago ang Christ at pinalalago natin ito, deliberate at intentional, okay? Paano ko po mapalago nga ang Christ? Our obedience to His Word is explicit. Pag pinalalago natin si Kristo sa buhay natin, this volatility of this the pattern or the world ay hindi tayo affected. Itong stormy pattern sa outside,
ay hindi tayo affected. We choose not to be affected. Amen? Nakukuha po ba natin? Mabilis ako kasi ayaw ko ma-distract kayo. I want you to engage. Kaya binibilisan ko. I intentionally magbilis ako, pak, para wala ma-entertain ang mind nyo. Amen ba? Kasi the moment I post, the moment I magdahan-dahan ako, mag-entertain ang mind nyo ng mga ibang bagay na makakasabotahe sa ating binibuild sa hapon na sa gabing ito. Amen? Yes. So, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Na pag sinabing nakita nyo ba ang nakikita ko na ang church dinala na ng Diyos to a whole new level of growth, of maturity. Do you believe this? Yes. So, dapat makasabay doon ang finishing generation. Amen ba? Iba-ibang churches natin, pero kung kingdom ang pinatutupad at binababa sa bawat local church, pare-pareho tayo ang kultura. Tama ba? Pag pare-pareho kingdom culture ang binababa sa ating mga churches, kahit iba-iba tayong churches, iba-iba ang pastor natin, pero pag pare-parehong kultura ng kaharian at constitution ng kalangitan o panggugobyerno ng Diyos ang binababa, pareho-parehong kultura. Hindi magkakaiba. Tama ba? Halimbawa, ang punctuality. Sa church nyo ba ay ang punctuality is observed? Yes, sa church din namin. Sa church din ng iba, punctuality is being observed. Okay, so pareho ang kultura. Sa church nyo ba ay hindi tinutolerate ang basta na lang nagpaligaw sa kung sino-sino? Ganon din sa church namin. Hindi yan tinutolerate na unbeliever magliligaw sa'yo. Itutolerate ba yan? Hindi pwede. Maliban na lang, may mga nag-intentional disobey. Ang pag-disobey sa kultura. Sana wala. Kasi ang mga nag-disobey intentionally dito sa kulturang ito, nagpaligaw, ikaw ay nasa finishing generation, pero you are entertaining suitors, mga unbeliever, ay wala kang nabibuild na kultura. And your future is not safe. Pag ganyan, ibuborn again na lang po. Ay, nako. Huwag kayong maniwala dyan. Yung ibuborn again, ang dami ko namin kakilala. Ang dami kong kakilala, lagpas sa 10 daliri ko, na ganyan ang tinayo ang katotohanan, ibuborn again na lang. Siyang nadala sa mundo. Siyang nadala sa impyerno, hindi niya nadala sa kalangitan ang pinakasalan niya. This must not be your portion. Yeah. This is a serious matter because sayang ng binild ng Diyos sa iyong buhay kung sa mga panahon na ito nag-entertain ka pa rin ng suitors na unbeliever, utang na loob, stop it. Pero kung ayaw mo sumunod, wala naman tayong magagawa na sa inyong pagpipili. Basta nilatag na natin ang mga salita. Okay? Because here in the finishing generation, ay hindi nagko-control. Kayo ang nagde-decide, nilalatag lang ang mga salita ng Diyos. Okay, sino ang lilinya sa salita ng Diyos? Ay mapapabuti ang kanyang future. Mapupunta ng tama ang kanyang pathway, tatahakin tama kasi explicitly obeying the word, kahit na medyo mahirap sa umpisa, may struggle kasi ang nagre-react ang flesh and self, but we choose. We have a predetermined decision to choose to be right in the presence of God. Pero kung landoon pa yung mga pagbabalgaw, pagdi-disobey, your future is not safe. Prangkahan tayo dito kasi mahirap. Ang nakita ko, ang pinakadulo kasi ng finishing generation ay ganito, paulit-ulit ako nito kasi para nakikita nyo. Ang pinakadulo nyo ay kayo ay itatanim ng Diyos sa mga domain. Do you believe that? Itatanim kayo ng Diyos sa mga domain as pathway o pintuan ng kalangitan. In other words, kayo ay representative ni Christ sa bawat domain. Tama ba? Ngayon, anong domain nyo? Family. Lahat tayo may nasa domain of family. O nag-aaral ka pa. Domain yan sa school. Do not underrate where you are. Where God is planting you at your current situation sa present time mo. Sa work, sa business, kung nagbi-business ang iba, sa trabaho mo, domain yan. Ano ang purpose mo dyan? Ipamalas ang na-build na karakterya ni Kristo. Maging representative ng kalangitan. Na makita nila na ang constitution ng kaharian it works. Na makita nila na ang panggugobyerno ng kaharian ng Diyos ay mayroong resulta na tama.
makita nila sa iyo at sa akin. Yan ang mga dulo ng finishing generation. Imagine nyo, sa buong Pilipinas, ilan ang finishing generation na accurate. Pag pinosisyon kayo ng Panginoon sa bawat posisyon pagdating ng panahon, halimbawa sa business domain, education domain, government domain, arts and entertainment domain, imagine nyo na puro Kristo ang namamahala dyan, ang governance ay kalangitan. Imagine, binababa ang kalangitan dito sa lupa. Yes. Yan ang tatrabahuin as builders in the spirit. Yan ang tatrabahuin ng finishing generation. Ibinababa ang kalangitan sa lupa. Hindi baliktad yung karamihan na ang alam ng church, nagpipreach sa mga tao para dalhin sa langit ang mga tao. No, baliktad. The apostolic grace that is working right now is that bringing heavens down through God's people on Yes. earth. Isn't it wonderful that you and me are handpicked by the Spirit of God to become His ambassador, to become His representative, to become His representation here on the earth, sa school nyo man yan, sa negosyo mo man yan, sa trabaho mo man yan, sa pamilya mo man yan, ikaw ang magre-represent kung sino si Kristo na iyong pinanampalatayanan, na iyong pinaglilingkuran sa iyong pamilya, marepresenta ng tama. Kaya tanungin natin ngayon, si Kristo ba talaga ang ating nire-represent? Baka naman ay mundo ang nire-represent natin, na nako, sayang ang pagpapagal nyo sa finishing generation. Alam nyo ba, yung 1 hour na ito na binibigay natin sa finishing generation ay hindi ito madali. Lalo na sa inyo, di ba? May mga klase kayo, may mga requirements. Pero kung mababaliwala ito kasi di kayo dumisisyon ng tama, mahirap. Secure your future right now. Now, can we do that? It's just a decision away right now. So yun ang dulo. Alam nyo ba na may finishing generation sa Europe? Alam nyo ba na may finishing generation sa Asia? May finishing generation South Africa, Northern Africa, may finishing generation sa North America, South America, sa Australia. Imagine niyo pagdating ng panahon na may synchronization, may synergy, ang dimension ng kalangitan nandito sa lupa. How would you like to have that kind of synergy na kandidato ka? Yes, amen. Sa plataforma na ginagawa ng banal na spirito na maibaba ang panggugobyerno ng kalangitan sa pamamagitan mo kung saan ka itinanim ng Diyos. O di ba? Yan ang dulo natin. Kaya nga, kayong generation ang nagkaroon ng banal na pagkainggit si Apostle Paul. Kayong generation ang sinasabi niya doon sa Epistle. Kayong generation ang kinainggitan niya yung banal na pagkainggit na how I wish I will be that generation. How I wish, how I desire I am a part of that generation. Na ang paggalaw at pagkilos ng banal na spirito is beyond no eyes wala pang nakakita ng sa mga matang natural o wala pang kaisipan na naisip ang maaaring gawin ng banal na spirito sa pamamagitan ng buhay mo na sinurrender sa harapan ng Diyos. Isn't it wonderful to become a part of this finishing generation? Kaya nga finishing generation, we are in the last and final hour of Christian era. Wow! Lalo pa yung mga magiging anak nyo. Kung natrabaho nyo ito ng tama ngayon, ang mga magiging anak nyo is more glorious than what you have been secured in the Spirit. Pag tiningnan nyo, mahalaga ito na dito tayo. Kaya, okay, wag nang mag-entertain ng mga manliligaw na unbeliever. Grabe naman si Mami Glenn, kinuman kami. Yan lang ay kung gusto nyo. Pero pag hindi nyo yan pinili, detrimental ang future nyo. Yan ang katotohanan. Ibo-born again ko na lang po, utang na loob, wag mo akong, hindi ko yan bibilhin. Pag ang mga lalaki nyo, wag man liligaw ng mga unbeliever. Maghintay sa inihanda ng Diyos sa inyong buhay. Yes. Maghintay ng inihanda, prepare ng Diyos sa iyong buhay kasi yun yung pinakatama. Yun yung pinakatama. Huwag kayong mangunahan sa Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi unahan. Yeah. Ang pag-aasawa ay hindi pa unahan. Yes. Kasi kung paunahan, matagal na ako nag-asawa din. Matagal na, ibig sabihin bata pa ako nag-asawa. Diba?
O di naka-anim na anak sana ako. Hindi pa unahan ang pag-aasawa. Okay, we need to be prepared more and beyond our thought pattern. So ano ang kailangan natin pag sikapan na matrabahuin natin ngayon is yung preparation for heaven's invasion. Next level. Okay? Preparation for heaven's invasion, next level. Ang heaven's invasion na ito ay sa pamamagitan ng finishing generation. Do you agree with this? Na sa pamamagitan nyo, pamamagitan nating lahat, pag maging corporate tayo, mindset, o thinking paradigm, thought pattern, ang ating mga espirito, ang ating mga emotion ay well managed, magkakaisa. Okay? Synergy with the Holy Spirit, ang heaven's invasion is going to be literal, intangible. Amen. Uy, di ba? Ang kalangitan bababa sa lupa. Wow, yan ang pinaka pangarap ng generation namin. Yan ang trinabahuan ng generation namin at ang generation above, ang ating mga forefathers in faith. Oh, sila Pastor Israel, si Papa Lo, Mama La, Dr. Jonathan David, si Dr. Tondi Bakari, kung saan tayo nakikiinom, kung saan ang source ng ating mga material, clean source lamang, dahil napakahalaga na meron tayong clean source sa panahon ngayon because the avalanche of deception is real. Yes. At gumagawa, nagtatrabaho na ngayon ang demonyo sa pamamagitan nitong deception na ito. Okay? So, preparation for heaven's invasion. Bago natin ituloy ito, let's open our Bible, Psalms 139. Are we here? Psalms 139, one of my favorite chapter. Ito ang katunayan that God is all-knowing, God is omnipotent, omniscient. Siya ay kahit saan nandoon, He is an all-powerful God. Do you believe? He is the one who is in control over every affairs of humanity. So verse 1, O Lord, you have examined my heart and know everything about me. So do you believe that? Yes. That God knows everything about you and me. Walang naitatago. Walang naitatago. Hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Kasi kitang-kita niya, ikaw at ako. Verse 2, you know when I sit down or stand up. You know my thoughts, even when I'm far away. You see me when I travel. Sino ang mahilig sa travel? Akala mo nakakatakas ka kay Lord, ah? Kasama natin ang Diyos sa ating mga travel. Kaya tiyakin natin, ang travel natin ay purpose-driven. Okay? Pag hindi, mahirap. Walang protection. So you see me when I travel and when I rest at home. Sino ang nagpapahinga? Gawin natin, magpahinga tayo. Natuto na ako, kailangan na magpahinga. Okay? So, you know everything I do. Verse 4, you know what I am going to say even before I say it, Lord. Verse 5, you go before me and follow me. You place your hand of blessing on my head. Wow. Yes. Okay, now verse 6, such knowledge is too wonderful for me, too great for me to understand. 7, I can never escape from your spirit. I can never get away from your presence. If I go up to heaven, you are there. If I go down to the grave, you are there. If I ride the wings of the morning, if I dwell by the farthest oceans, even there your hand will guide me and your strength will support me. I could ask the darkness to hide me and the light around me to become night, but even in darkness I cannot hide from you. To you the night shines as bright as day. Darkness and light are the same to you. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How will I know it? You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the dark of the wombs. You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Uy, every day. Every activity natin recorded in the in God's book. Every moment was laid out before a single day had passed. How precious are your thoughts about me, O God.
They cannot be numbered. I can't even count them. They outnumber the grains of sand. And when I wake up, you are still with me. Oh God, if only you would destroy the wicked. Get out of my life, you murderers. They blaspheme you. Your enemies misuse your name. Oh Lord, shouldn't I hate those who hate you? Shouldn't I despise those who oppose you? Yes, I hate them with total hatred, for your enemies are my enemies. Amen? Amen. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. This is our portion. Amen. Amen? So, makita natin na pag naging mindful tayo sa pagiging God-conscious, lahat ng mga bagay ginagawa natin, iniisip natin at tinatrabaho natin, kapag ito lahat ay for the Lord, may aanihin tayo, may nasisecure tayo, may aanihin tayo in the future. Okay? Kasi itong finishing generation natin, pagtatrabaho ito. Hindi ito wala lang. 'Di ba? Pag nagtrabaho tayo, nakinig ang salita ng Diyos, ay tatrabahuin tayo at tatrabahuin natin ang salita ng Diyos. Practice. Lalakaran. Okay? So how do we prepare as finishing generation for heaven's invasion? Paano tayo makapag-prepare na maging partaker o kandidato tayo o kabahagi tayo nitong heaven's invasion na tinatawag. Pag sinabing heaven's invasion, yung kalangitan ay bumababa sa lupa. 'Di ba? Ang galing pag ikaw ay ako ay naging kabahagi nitong pagbaba ng constitution or panggugobyerno ng kalangitan sa lupa. Ay ano po yung pagbaba na yun? Babagsak ba ang kalangitan sa lupa? Hindi po ganon. Kaya dimension ito. Ibig sabihin lang, prinactice natin ang panggugobyerno ng Diyos sa ating mga buhay. Ikaw at ako ay ambassador ng kalangitan sa lupa. Ganon. Ang grace, halimbawa, ang grace na kailangan mo at kailangan ko, ang may dala-dala niyan, ang people above us. Halimbawa, ang grace na kinakailangan ko to finish my mandate strong ay dala-dala ni Mama La. Nakukuha. Sinecure ni Mama La, Pastor Reyna Joyce, at my spiritual parent, or a spiritual parent. Si Mama La ang nag-secure niyan. Si Mama La ang nagtrabaho niyan at nasa spirit. Tinanggap niya yon. Ang grace na kailangan ko, nandun yun sa buhay ni Mama La. Kaya kung questionable ang connection ko, wala akong grace. Wala akong biyaya. In fact, wala akong authority to say and to teach you whatever the Lord has been. In fact, hindi naman ako kakausapin ng Diyos kapag mayroon ako ng wrong, may hindi tama sa connection ko. Tama ba? So, ang grace na kailangan natin to finish our mandate strong, ang may daladali nito ang ating setman, ating mga pastor. Kaya tiyakin natin na tama ang connection natin sa ating mga pastor. Kung lito pa tayo, sino ba ang pastor natin? Anong disgrace ang daladala mo? Disgrace ang daladala at na-access natin. May not this be your portion. Okay? So, tiyakin natin. Halimbawa, ang grace na kailangan ko para maging bahagi, maging part ng pagbibuild ng builders in the spirit sa pamamagitan ng finishing generation, ay nandoon to, sinecure ito ni Mama La, nandoon ito sa buhay niya. Kaya hindi ako dapat maging familiar sa position ni Mama La, sa carry ni Mama La, at kung anong sinecure niya sa spirito. Kailangan kung anong na-secure niya, portion ko rin yon. Kung tama ang aking connection at accurate ang aking honor at accurate ang pagpapasakop ko sa authority na binigay at pinagkatiwala sa buhay ni Mama La. Nakukuha niyo ang technology? So ayusin ang mga connection sa inyong mga pastor. Huwag kayong maging familiar. Huwag kayong maging casual. Huwag kayong maging casual. Halimbawa ako, yun ang lagi kong pinananalangin. Bihirang-bihira kami ni Mama La magkita. Bihirang-bihira rin kami magka-chat. As in bihira. Mapalad na kung mayroon kaming chat sa isang buwan. Kasi sa kondisyon ko nga, naiintindihan niya ako. At, pero alam nyo ba, kailangan ko i-secure ang connection ko in the spirit. Dahil
Kanino padadaluyin ni Lord ang mga biyaya na kailangan ko at kailangan ng aming pamilya sa aming setman. Since she is our setman, dapat hindi casual ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ako familiar, hindi ako natural. Dapat alam ko na sa spirit ay meron itong result. Kung mag-honor ako, may result ito. Pag nag-dishonor ako, may result ako. Pipiliin ko ngayon kung ano ang tama. I hope you got it. Yes. Kaya ayusin nyo ito sa inyong mga pastor. Kung ang tatay at nanay nyo ay pastor nyo at yung pang spiritual parents, ayusin nyo ito. Hindi maging casual, hindi maging familiar. Ito ang kikilalanin dahil ang grace na kailangan mo at kailangan ko to finish our mandate strong and to sustain this kind of season that we are about to face ay nandun daladala ng setman above us over our lives. Kung hindi mo kinikilala ang ganitong klaseng position, kung hindi natin pinuposisyon ang ating mga sarili sa ganitong klaseng connection, may problema tayo. Kunikonektahan lang, walang grace na dumadaloy. Disgrace talaga. I've witnessed many and plenty yung kunikonektahan lang. At akala nila matatapos nila ang mandate strong. Sa mga kaisipan lang nila yon, hindi kaisipan ng Diyos. This must not be our portion. Amen? Can we fix this right now? While you are listening to me, fix this right now. It's just a decision away. Kilalanin, sino ba ang pastor mo? Kumunikta ng tama. Huwag maging casual sa pastor. Ay, alam nyo ba yun? Ako na ituturo ko to sa inyo kasi alam nyo ba, trinabaho ko to sa biyaya ng Panginoon. Pagkasama ko si Papa Lo noon o si Pastor Abraham noon at si Mama La noon, hindi ako pumuposisyon kami ng tama. Hindi kami familiar. Hindi ko tinitingnan nakapareho ko sila. Although hindi sila nagre-require, no? It is my transaction between me and God over their lives. Hindi sila nagre-require na never mag-require sila sa amin. But I posture myself so that I can secure something for your generation and for my generation, sa mga anak ko. Para makasecure ako ng tama spiritual technology kasi ang resources ay hindi naman sa natural. All the natural that we have received right now is just a result of what we've been secured in the spirit. Kasi spiritual being muna bago ang natural. So kung anong meron ka natural, materially, financially, physically, that is just a result of what you have been secured by by virtue of your connection. Kaya napakahalaga. Mapifix ba natin ito ngayon para easily access mo ang grace? Akala mo yung pag-tithe of honor nyo, akala nyo yung pag-tithe of honor nyo, walang transaction yan. May transaction yan. You are opening an account in the heavenly places. Kung alam nyo lang na ganito pala yun, ay ang tithes mo, pasusobrahan mo palagi. I'm not demanding you, sinasabi ko lang. Kasi this is our practice. Alam nyo ba na mayroon akong ganyang kaunawaan at kaisipan na every time I give back my tithes of honor and offering, kasi tithe is for the Lord. And offering, ako ay nag-open ng account sa kalangitan na sa panahon ng crisis, mayroon akong withdrawin. Hallelujah. Ay kung ganun tayo pumustura, hindi ka magsisettle na kunti ang ibigay sa Panginoon. O kunti ang ibigay sa gawain ng Panginoon. Ibibigay mo kung ano yung pinaka dapat mong account. Sa account. Diba kung ikaw ay magsisave, hindi ka magsisave ng kunti-kunti. Talagang iniisip mo ang future na mayuhugutin ka pagdating ng panahon na kailangan mo ito. Dito sa lupa, ang savings ay may problema pa. Sa kalangitan, secured ang savings natin. Ganyan ako mag-isip. Okay, na sinishare ko lang sa inyo. Ganun ang technology at economic ng kalangitan. Okay? Nasa economy of kingdom tayo ngayon. Yes. That is the way how the kingdom economy works, by honor. Honorable lifestyle. Honorable way of thinking, of living.
Kaya this is God's economy. Dapat nakapasok tayo dito sa ekonomiya ng kaharian para hindi tayo dumepende sa sistema ng mundo because when the system collapse, we will also collapse. Dapat mag-migrate na tayo. Can we do that tonight? Yes. Migrate. Everybody must migrate, cross over from the system of this world to the kingdom of the Lord. To the economy of the Lord. Yung ekonomiya ng kaharian. Dapat doon ang portion natin. Amen? So number 1, to be prepared for heaven's invasion, you need to be or we need to be out of the old paradigm. We need to be out of the old paradigm. Siyempre, mula ito sa katuruan ni Papa Jonathan, sinishare sa atin, tinuro sa amin, ito ay 2014 pa, tinuro. Hindi tayo basta-basta nakakaturo ng bagong turo, tapos hindi pa nalakaran, ituro din because walang kapangyarihan. Okay? So, we need to be out of the old paradigm and from the old, yung past. Kailangan wala tayo doon sa old way of thinking pattern, old way of behaving, old way of living, old way of lifestyle, old way of transacting, basta yung old way of yung pamumuhay. Kailangan makalabas tayo doon. Yung lahat ng past, lahat. Because every past, all of your past, all of our past is no longer relevant to the current move of the Holy Spirit. Pag dito pa tayo nag-ooperate, akala natin kasabay pa natin ang banal na spirito pero no longer the same. Do we believe that? Yes. So can we be out from that old paradigm? Old paradigm of thinking pattern, old paradigm of lifestyle, old paradigm of transacting, of behaving, of what is that? Yung way of living. Kailangan hindi na tayo dun mag-ooperate. We need to operate and live according to our future. We need ang solution para makalabas tayo sa old way ay mag-operate tayo sa foresight. Live according to your future. Ano ba ang naintindihan mo sa future mo? Sino ka ba? Sa perspektibo ng Diyos pagdating ng araw, yun dapat ang ating ipapamuhay. Can we do that? So, start operating and living according to your future. No longer conform to the old pattern. No longer conform to the ways of this world. No longer conform to the pattern of this world or old pattern, but to what is current according to the Spirit leading. Amen. Is this clear? Yes. Okay, so hindi na tayo ang dati. Pakisabi sa yung katabi kung may katabi ka na crossover from the old to the new. Okay, so if you cannot paint a clear picture of your future, you will have no choice to make. You will still operate according to your past. You will still operate according to the pattern of this world. And it's very dangerous in this season. So, ngayon, napipicture nyo ba kung sino ka? Ambassador of Christ. Christ-like. Christian with Christ. Maraming Christian kasi without Christ. It's very dangerous. Christian, believer who live according to the perspective of God. Believer who transact like Christ transact. Believer who live according to the way Christ lived. Yung pananalita mo ay kagaya na ng pananalita ni Kristo, di ba? Nakuha nyo ba ako? Mayroon ako nag-i-share sa inyo, di ba? Recently galing kami na sa we are privileged to attend miraculous miracle yung pagkaka-attend namin doon sa since it is a requirement from us, kaya kailangan namin mag-obey doon sa Malaysia. Alam nyo ba na yung pagka-attend namin noon ay miracle. Lahat naman miracle, di ba? On a daily basis, pag sensitive lang tayo,
ang buhay natin, it's all by the grace of God. Walang makapagsasabi na, kasi magaling ako, kaya wala, di ba? Wala. It's all by the grace of God, kaya namumuhay tayo ng maayos at nasa maayos na kalalagayan dahil sa biyaya at sa salita ng Diyos. So meron ako ng karanasan nung last day ng, second day, ito si Papa Jonathan ay very, ano na siya, very strong ang spirit, pero syempre yung katawan niya ay nagre-recover. So, papalapit siya doon sa may, kung saan kami nakaupo nila Mamala, magkakatabi kami nila Mamala. At ang ugali ko naman kasi pag nandoon, kasi nag-set ng pattern si Papa Lo pag nandoon sa Muar, hindi siya yung pabida. Kasi very humble ang si Papa Lo, di ba? Tsaka ni Mama La. Hindi sila yung mga pabida na klase na kunyari, may entitlement mentality na anyway, ang tagal-tagal na nila kakilala si Papa. Kasi kakilala nila si Papa Jonathan since 1990 pa actually. Ganun sila ka-close. Pero pagdating dun sa Muar, alam nyo ba ang pattern na sinet nila mag-asawa sa tribe ay they are not familiar, hindi walang entitlement mentality, nandun ang humility na parang hindi ka kilala. Pero alam mo ba ang nangyayari? Sila ang pinupuntahan ni Papa Jonathan sa kanilang upuan. Sila ang tinatawag. So, to make the long story short, ang karanasan ko ay hindi ko akalain na pupunta sila doon sa may upuan namin. Pag ganyan, ako ang position ko ay need to draw. Because may understanding ako na ang biyaya ay dala-dala ng isang man of God, lalo na kung siya ay accurate. I need to draw. Parang may magnet na dinodraw ang spirit ko mula sa spirit ng man of God. Alam niyo ba yung ganon? At si Joshua pala ay ganon din. Hanggang sa lumapit siya sa amin at may tinanong lang siya, si Joshua ay nakaranas. Tapos sa gabi, hindi ko makalimutan yung ganong klaseng interaction namin. Hindi ko makalimutan. I feel something that unexplainable. At nagtanong ako sa Holy Spirit, Holy Spirit, ano po yung naramdaman ko kanina? Na sobrang kapayapaan ko, pero parang mayroon ng, mayroon ng kinain ang spirito ko nung lumapit ako sa Man of God. Nung lumapit sa amin ang Man of God. Alam mo, ang explanation sa akin, mabilis lang. That is the personality of God in a man. Oh, grabe. That is the presence of God in a man's body. Yun ang naramdaman. Yun ang naunawaan ko. So, may pattern tayo. Kung ganun ang nangyari kay Papa Jonathan because the word is becoming flesh in his life, ganun, how much more glorious kayo na finishing generation kung hindi kayo mag-misbehave, kung explicit ang inyong mga obedience until the end. Isn't it, wow, glorious talaga? Kasi yung pala, yung naramdaman ko is the presence of Christ in a man's body. Ba? Ganun nakakapal. Ganun niya nilakaran ang salita. Di ba? Sabi ko, Lord, alam niyo ba nung naunawaan ko yon, nahiya ako kay Lord, Lord, ang layo pa namin, Lord. Ilang sakong bigas pang kakainin namin para maging ganon. Di ba? Parang, Lord, layo pa namin. Pero si Lord naman may kapamaraanan. As long as our spirit is right, clean, pure, and uncontaminated, He can all accelerate us in one moment. Amen? Kaya nga may pattern si Lord. Sabi ko, Lord, I desire. Pero alam mo ba, dumating sa isip ko ang laki ng binayaran ng man of God na to. Kaya Lord, bayaran. Pero sabi nga, ang technology na meron tayo, when our connection is accurate and our honor is accurate, ang mga binayaran niya, ma-access na natin kahit di na tayo magbabayad. That is a privilege. Kaya wag niyo sasayangin itong journey natin. Huwag niyong sasayangin itong pathway, itong grace na tinatanggap natin at tinatahak nating pathway. Papunta ito doon sa destiny to be like Christ. Oo, di ba? At nung last day namin,
Nung last day namin, may second akong karanasan. Okay lang ba? Ikukwento ko to sa inyo. Learn the principle and learn the spirit behind this account that I'm sharing to you. Nung last day namin, pauwian na, magpapaalaman na, nagpaalam na, what is that, nag-sharing na doon. Nagkuha na ako ng bag ko. Nung nagkuha ako ng bag ko, the Holy Spirit arrested me at sabi na ibigay mo ang peso mo, lahat ng peso ko doon kasi dalawang wallet ko nadala, na nalimutan ko na dalawa ang wallet ko nadala. Okay? Kasi ang isa lang naman ginagamit ko doon, pero nawala ba sa loob ko na dalawa ang wallet ko nadala? Pero alam ng Holy Spirit ha, imagine mo, lahat ng peso mo doon sa kabilang wallet, ibigay mo sa man of God. Hindi ko nahiya na ako doon magbilang. Kinuha ko yung lahat ng peso ko na meron doon, nilagay ko sa envelope at lumapit ako doon kay Pastor Cyrus, nagpaalam ako kung pwede ko ito ibigay sa man of God. Sabi ni Pastor Cyrus, you can give kasi ang naisip ko sana siya na lang ang abutan ko ipakibigay kasi nahiya ako dahil in-announce na kung maaari, hindi ma-stress, ganyan-ganyan. Alam niyo ba na si Pastor Cyrus sabi niya, ikaw ang magbigay sa kanila. So ako ang nagbigay. Paglapit ko doon, mas may kaunawaan ako. Oh, this is parang may radiation akong nararamdaman. Alam niyo ba yung, alam ko kasi yung feeling ng radiation kasi very sensitive ang mukha ko at ang katawan ko sa radiation mula nung nagkaroon ako ng vertigo. Parang nung lumapit na ako kay Papa kasi nagsabi ako na meron nga akong gift na ibibigay sa kanila. Yung radiation na naramdaman ko, that's ang Holy Spirit nagbubulong sa akin, that is the signal in the frequency of God in a human form. Sabi ko, ganito pala, Lord. Nakakahiyang mag-misbehave. Yung radius, yung frequency na mararamdaman mo. Sabi ko, kaya pala noon sila, ang mga great men of God noon na ilang radius miles ang natatamaan ng frequency nila, nung pagiging pure and clean and uncontaminated ng carry nila. Ilang radius miles ang aabot ng frequency na nagre-repent ang taong tumatanggap nito, natatamaan nito. Ganun ang nakita ko at naramdaman ko doon. At ang natanggap ko baga, alam nyo ba, ang natanggap ko na word sa Holy Spirit, that must be the future of the church. 1 man lang yun. Paano kung 100 as one? Kaya nakita ko, ang liit ng Pilipinas, kung mayroon ng 1,000 finishing generation, 1,000 as one. Yung dimension ng Christ, dimension of heaven, dala-dala nating lahat. At ipinosisyon tayo sa iba't ibang sector. Alam nyo ba yun? Philippines is so small. Kaya pala, sa mga nakarating sa Muar, pagbaba mo sa Muar, you will feel at home. What you carry, kung wrong ang carry mo, parang magiging hindi ka komportable at peace, di ba? Pero pag right ang carry mo, you will feel at home because of this man of God. The governing power and the prevailing power is around in the place of Muar. Kaya walang makapag-misbehave kasi sa kalangitan, secure ang lugar. Saan man tayo ngayon itinanim ng Diyos? Bakit hindi natin pakaisipin ito? Kaya maliit ang biton, lovely. Sa carry natin na palaguin, maliit ang Bunan, maliit ang Teresa, maliit ang Iligan, saan tayo? Maliit ang Laguna. Sa radiation na iti-send out natin, radiation frequency ng kalangitan at signal ng kalangitan. Kaya sabi ko, that experience, I couldn't forget it. At yun ang dinadala ko into progression na, Lord, kung ganon ang pakiramdam ng God in a human body, isa lang si Papa Jonathan doon ang encounter ko. How much more kung may 1,500 as one? Na-imagine nyo ba kung anong klaseng frequency ang bababa?
Ang mga rebellious, maaresto. Presensya pa lang. Si Samuel, nung nag-operate siya sa governing grace at prevailing power ng Panginoon na secure niya, hindi makamisbehave ang mga Philistine sa lugar. All the days of Samuel, walang makapag-misbehave na demonyo sa lugar nila. Eh kung yun ang portion natin, uy, di ba? Isn't it exciting? Na pag nandoon ang presensya natin, walang makapag-behave na demonyo. Pag nandoon ang presensya natin, we radiate, we send forth a frequency that demonic spirit cannot misbehave. The demonic spirit can stay in one place, will stay in one place, shutting heaven, shutting hell down sa presensya na meron tayo. Imagine mo yon, di ba? Iilan tayo sa finishing generation in different places. Kung ganun tayo mag-operate, wow, wow, excited. I'm so excited. Isn't it exciting ang future ng finishing generation? So, we need to be out of the old paradigm. Can we now do it? Bago tayo mag number 2, pwede na natin itong gawin ngayon, okay? So, prophetically draw a picture of your future. In your mind, in your emotion, kung ano ang nakita mo, kung sino ka sa future, dapat yun na yung lakaran. Dapat ganun na tayo mag-behave. Dapat ganun na tayo magsalita. That you are an influential, you are governing, you are a man and women who will create an impact, good and honorable impact. Okay? Dapat ganun tayo mag-behave. Amin ba? So, God has to give us a special grace. Amen? So, let's all pray para maka-crossover tayo lahat. I pray, O Lord, that our eyes will be open to see our future so clearly, because there's a press outpouring that is going to come in every lives, in the lives of this finishing generation. There is a press move of the Holy Spirit, Lord God, in us and through us. I am sensing a saturation across the nations of this world. That's why we need to be a partaker of this saturation point. We need to be a partaker of this saturation movement of the Holy Spirit. What is about to take place will happen so quickly because saturation point is hitting every place, in the place of the Philippines, hitting every nation, and become a part of it in Jesus' name. Right now, cross over from the old way of thinking, from the old way of behaving, from the old way of lifestyle, cross over right now. Forget the former way, the old life, the old paradigm. Can we do that right now? The crossover, change, okay? Lipat ka na agad from this kind of new way of thinking, new way of living, new way of lifestyle. Now you are new in Jesus' name. Amen. Did you receive that? So ito na ang ating portion ngayon, okay? So you need to know saturation point is here. You need to know saturation point of the move of God is here. Pag sinabing saturation, na-explain ko na ito, di ba? Yung boiling water, di ba? Yung boiling water, pag nagbo-boil ang water, pag sinabing saturation point, yung there is no choice. Ang tubig walang choice, but kumulo at mabungkal ang takip ng kaldero. Kung ito ay pinakulo sa kaldero. Yan, may saturation point. Dapat yung boiling point. So kung sumasabay tayo sa saturation point ng galaw at kilos ng Holy Spirit, pati yung carry mo parang saturated din, parang may kumukulo din sa iyo. Diba? May kumukulo din, hindi yung kalooban, kumukulo ang dibdib. Sa galit, hindi. Kumukulo sa kumukulo na mayroong gawin pa lalo ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Okay, so expect a miracle. Not just tomorrow, but every day. Ako pag umaga, sinasabi ko, Lord, I'm expecting a miracle today. Ang miracle yung pagbabago sa atin. Yung hindi ka na yung dati, kumainitin ang ulo dati, o kung yung pabebe pa dati. Ngayon hindi na, matured na tayong lahat. Dapat ganun tayo ang perspektibo natin sa miracle na sinasabi ng kalangitan. Ang greatest miracle na dapat nating posisyonan ay yung binabago tayo na daily basis. 'Di ba? Binabago tayo sa mga mali, sa mga wrong, ang mga bagay na
kinamuhian ng Diyos at mga ayaw na ng Diyos at mga kahit tama ito pag hindi na relevant sa move ng Holy Spirit, ayawan na rin natin. Kasi kadalasan, maraming mga believer ang nanatili sa maintenance mode. Akala nila ang Holy Spirit hindi progressive, hindi dinadala ang church sa growth. Dapat mag-pace tayo sa Holy Spirit, wala sa maintenance mode. Tama ba? Maraming churches ang nasa maintenance mode. Kaya hindi na conducive sa Holy Spirit. But that's not our portion. Amen? Nandito tayo sa pace up, stepping up with the Holy Spirit's move and work inside the church because He is alive. He is so powerful. He is all-knowing. He is the builder of His church. So, kailangan dun tayo. Siya ang leader natin. Dapat. Okay? Who is leading you? Importante yun. Nag-reflect ba tayo? Dapat, halimbawa, ako bago ako matulog, tinatanong ko ang sarili ko, kaninong instruction ngayon ang sinunod ko? Kasi kung hindi kay Lord, matake back ko agad. Hindi maumagahan. I can take it back before I sleep. Kung hindi kay Lord ang nasalita ang sinunod ko. Because it is very important. Maraming na-deceive kasi hindi naman nila talaga sila kumilala ng tamang leader. Okay, who is leading you? Matter most. Who do you listen? Sino ba ang pinapakinggan mo at sinusunod? Baka social media. Ay sa social media, nandoon lahat. The good, the bad, the ugly, the very bad. Nandoon. The very good, pero mixture. Pero ang pinaka-nature is demonic. The good, the bad, the ugly, the nature is demonic. So hindi ka dun magdi-drink. Tama ba? Don't drink from the social media. It's good na nagagamit ang social media ng mga clean source like sa ANN, kay Papa Jonathan David, ginagamit ang social media. Okay lang na gamitin natin ang social media pero pupunta tayo sa clean source. Dr. Tondi Bacare, ginagamit natin ang social media para ma-access natin yung grace na sinisecure niya rin, di ba? At yun lang ang recommended sa atin. Far or outside from that source ay kontaminado. Huwag na natin matiyak na kung kontaminado, huwag kayo mag-drink. Makukontamina ang mga sinecure natin. Tama ba? Ito ang tatlo na pinanggagalingan ng kinakain ng ating espiritu ay halos din na natin manguya. More sufficient, more than enough, di ba? Kay Dr. Jonathan David lang, hindi na natin alam mo yun? Yung revelation sa pamamagitan niya, kay Dr. Tondi Bacare pa, kay Mama Lapa. Oh, di ba? We are in the torrential rivers of the word of God, powerful, madami, in abundance. Tapos maghanap pa kayo sa iba? Bakit nagugutom? Dahil hindi kumukonekta ng tama. Kumonekta ng tama para hindi gutom ang espiritu nyo. Anong hinahanap-hanap nyo sa social media? O, ingatan nyo kasi dyan mag-umpisa ang avalanche of deception. Who is leading you? I pray not the social media. I pray not other people. Kailangan God, the Holy Spirit, His Word, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, His Word, and the set man over above your life. Yun, at ang tatay sa loob ng tahanan, sa pamilya. Yan ang mga kailangan natin pakinggan na leader. Pero kung labas dyan, sa proper chain na yan, may problema ang future natin. Okay? Pag sinagot nyo ang tanong, who is leading you, alam nyo kung mapupunta kayo sa deception o sa tamang pathway. Ayusin ito. Who do you listen? Nakikinig ka ba sa kaklase mo more than your parents? Tama ito. Nakikinig ka ba sa iyong barkada, sa iyong friend more than your parents? Hate it. Hindi ka niyan dadalin sa tama. Lalo kung yung friends mo ay worldly. Yung friends mo ay walang kinikilalang Diyos. O hindi pwede. Dapat ikaw ang pakinggan ng friends mo kasi may dala-dala kang panggugobyerno ng kalangitan. Tama ba? Dapat ganon. Not the other way around. Okay, so wag tayo. Nagkalat. Sabi nga, ako di ko makalimutan. Ang sabi ni Papa Jonathan sa isang teaching niya, be very careful nowadays of the demonic spirit in human form.
In other words, mga tao pero ang daladalang espiritu ay demonyo. Diba? Kasi ang Holy Spirit ay may body rin. Ang templo ng Holy Spirit ay ang katawan natin. So dalawa lang din ang ina-accommodate natin. Espiritu ba ng Diyos ang daladala natin o espiritu ng diablo? Kung may inggit tayo, espiritu yan ng diablo. O kamuhian yan. Kung nakikipag-competition ka pa, espiritu yan ng diablo. O kamuhian yan. Para ang Holy Spirit ay conducive sa atin. Siya lang ang dapat lumago sa buhay natin. Tama ba? Christ lang ang dapat lumago. Walang mga bagay-bagay na makipagkumpetensya sa social media, mainggit, magkubet, mga dirty things yan. Galing yan ng impyerno. Kamuhian nyo yan, isukan nyo yan as soon as possible. As soon as you understand it, isukan nyo yan. Kailangan Christ-like lang ang mapalago sa atin. No contamination. Pag may sama kayo ng loob, kinukontamina nyo ang Christ na carry nyo. Pag may offense, kinukontamina ng Christ na carry. So, kailangan hindi natin ito palalaguin sa atin. Hindi pwede na ang mapalago ay impyerno sa ating buhay. Palaguin natin ang kaharian ng Diyos, kapayapaan, kagalakan, katuwiran, kabanalan. Kristo lamang ang dapat lumago sa buhay natin. Okay? Marunong na tayo magpili. Kung minsan sa isang araw nag-operate ka sa temper, yung naggalit ka, dapat mag-reflect tayo bago tayo mag-express. Ano ba ang napalago ko? Ugali ni Kristo o ugali ng diablo? Ganun na ngayon. Di ba? So, choose the right thing. Maliwanag ba ang number 1? O the old. Okay, number 2, gusto ko maging malinaw to sa atin para sa bawat araw, hindi tayo nasa maintenance mode but we are pacing with the Holy Spirit. Number 2, we must prioritize. We must prioritize our covenanted alliances. We must prioritize our covenanted alliances or corporate relationship rather than finishing strong as individuals. Nako ha? Dapat corporate. Yung kahit hindi tayo nagkikita-kita ngayon, but when we see face to face, alam mo agad na may click at mayroon ng pagkakaisa, yung parang globes in a hands na pagkakaisa, may click agad sa mga spirito natin na parang walang walls. Alam nyo yon na pagkikita-kita. I can feel it. Halimbawa, nagkaroon kami ng missions meeting sa mga pastors o kaya pumunta ako ng Legazpi o pumunta man ng Muar. Alam ko agad ang may click sa spirit ko kung sino ang kaalyanta kong tunay at kung sino ang kunyari-kunyarian lang. Pero dito, sa finishing generation, trabahuin natin na magkakaisa tayo. Overlook the differences without being offended. Can we do that? Can we do that? So, overlook the differences because minor differences ay ma-overlook yan pag nag-operate tayo sa pag-ibig ni Kristo. So, we must prioritize finishing together or covenanted alliances or corporate rather than finishing strong as individuals because success is not a solo project. Magiging successful tayo basta meron tayo ng synergizing. Yung covenanted. Yung you are in a no choice situation but to love one another. Can we do that? Na yung mga minor differences, ma-overlook yan kasi lalo kung hindi pa naman tayo lahat nasa maturity, lahat pa tayo papunta doon sa maturity. Lahat naman minamature ng salita eh. 'Di ba? Lahat naman may kahinaan. Lahat naman may pagkukulang. Wala namang perpekto. Lahat tayo tinatrabaho ng banal na spirito. Lahat tayo tinatrabaho ng salita. Magkaroon tayo ng ganitong klaseng understanding. And when we synergize together, when we get together as alliance and as covenanted, tiyakin natin na hindi tayo wala tayong daladalang wrong na makakasabotahe ng synergy ng covenant relationship. Amen ba? Na pag nagkita-kita, ang mag-operate agad yung compassion and love of Christ. Hindi yung, ay, bakit kaya yung kunting bagay i-issuehan?
Yung parang kunting bagay, kailangan mo magpaliwanag ng ganito. Huwag nun, di ba? Yung ka-stress yun. Nakaka-stress yun, nakaka-deplete yun ng kalakasan. Paano pa tayo mag-operate kung may kukunting bagay ay issue sa'yo? Ang mga ma-issue lagi, ay may problema yan sa kanilang mga katawan. Self yun. Self yun. So, dapat walang issue, di ba? Let's keep the buoyancy of our spirit. Let's keep the buoyancy of your spirit. Pag sinabing buoyancy, yung kalakasan ng ating inner man. Hindi makorrupt. Okay? So, the apostolic culture prioritize on finishing together. Ito ang kultura ng GS. Tama. Ang kultura ng tribe natin, wala naman dito nag-attend na labas sa tribe. Lahat tayo GH, di ba? Dito sa finishing generation. Isa sa mga kultura na prinomote lalo ngayon, pinupus ni Pastor Arena Joyce, ni Mama La, is this apostolic culture. You're prioritizing on finishing together as one. Yung ayaw, hindi naman pinipilit. Pero yung gusto, meron ng dulo na tama. Meron ng aanihin. Okay? Kasi if one of us, for example, if one of us drop the baton, the whole team disqualifies. Will be disqualified. Okay? So, alam nyo ba na darating ang panahon, the days will come when the resources will be equally distributed, when the financial blessing will be equally distributed, when our wealth will help sustain and touch the lives of people. Kasi hindi na tayo mga selfish. Pagdating doon, magkakaroon ng transfer of wealth pag hindi na selfish ang Kristiyano. Pag nag-ooperate na as Christ, na itong pinagkatiwala sa akin ng Diyos ay hindi naman talaga ito sa akin para ito sa mandato niya at sa generation. Dapat ganyang kaisipan. Mas lalo kang pagkakatiwalaan. Tama ba? Alam nyo ba, one of the principle that I picked up during our seminar in Muar nung nakaraang November 11 to 14, sabi ni Dr. Ton de Bacari, what you have in your account now is not your inheritance, but it is a test for you to receive the true inheritance. Uy, ulitin ko. What you have in your account, bank account, what you have in your bank account right now or in your hand is not your inheritance, but a test from heaven to really secure the true inheritance. Kaya sabi ko, Lord, pag-iigihin ko yung kakarampot na meron sa bangko. Hindi yan inheritance ko. Yan ay test na kung paano ako mag-manage, kung paano ako mag-multiply, kung paano ako maging good steward sa test na ito at saka pa lang ako ipagkakatiwalaan ng inheritance. Oh, sabi nga sa kanyang salita, even half of my kingdom. Oh, the kingdom, ang inheritance natin, kingdom. Sa kingdom, mayaman. Kaya lang, bawal doon ng selfish. Bawal doon yung puro self. Sa future ko, sa education ko, sa aking maintenance, sa aking puro me, myself. Hindi. Ang ipagkakatiwala sa atin na resources ay para sa generation, para sa mandato, para sa assignment natin, para matapos natin ito strongly as one corporate body. Amen? Amen. So, we need to think according to the future. So, we need to make sure that everything is collective, corporate. Okay? No longer self, no longer as an individual. We must not dislocate. Okay? And create this harmony in the spirit world. Because when we create or send forth a frequency that are wrong, nakakasabotahe yan ng synergy. Kasi all are spiritual right now. Okay? So we must learn how to cut off demonic powers that control our thought patterns. Mayroon ba kayo dinidisturbo ka ba ng line of thoughts, random thoughts na demonic? So watain mo yan. Hindi ka yan pwede i-control. Dinidisturbo ka ba ng demonic random thoughts? Paano ko po masabi na demonic? Wala kang kapayapaan.
wala kang kagalakan, nananakaw ang kapayapaan mo at kagalakan mo, hindi ka makalakad sa katwiran at kabanalan ng Diyos kasi you are being disturbed and attacked by that wrong mentality from hell. Find it once and for all. Renounce it, cut it off from your thoughts, from your mind. Amen? So finishing strong is better than having your name on every billboard, sabi ni Papa Jonathan David. In other words, kahit na i-advertise mo ang pangalan mo diyan, kung wala kang kaalyansa, ikaw ang napakalungkot na individual sa balat ng lupa. Kasi at the end of the day, you will for sure acknowledge that success is not a solo project. Opo. Next, we must establish on kingdom purpose, kingdom culture. We must be established on kingdom purpose, kingdom culture, so that our future motivation is always in check. Ulitin ko, we must establish on kingdom purpose and kingdom culture so that our future motivation is always in check. Motivated lagi tayo. Hindi tayo na parang nawawalan ka ng kalakasan kasi wala ng motivation sa mind mo, sa spirit mo, wala ng passion. Okay? Kailangan, we know the purpose why we receive what we receive. Do I need to repeat it? We must be established on kingdom purpose and kingdom culture so that our future motivation is always in check. Saan ba tayo namomotivate? Baka naman mali na ang nagmo-motivate sa atin. Worldly na ang motivation natin. Ungodly na ang motivation. Akala mo lang you are still motivated by the kingdom pero wala na pala sa kingdom culture. Wrong na pala. Hindi na pala fine-tune sa divine frequency. Worldly frequency na pala. Pero well-motivated ka pa rin. Nakukuha niyo ako? So, hindi yun dapat mangyari sa atin. We must know the purpose why we receive what you receive. Do not divert God's agenda in our lives. Kailangan alam natin. Isulat nyo na lang ang verse, Acts 1, verse 3, talon sa 6 and 7. Acts 1, 3, 6, and 7. So, be determined in your heart na hindi tayo magpapadivert, but we need to be determined to finish our mandate strong, corporately. Tama? With love, with the love of Christ. Yung parang wala nang choice but to love one another, sabi ni Mama La. Okay? Ang katotohanan kasi, the reason why God is blessing us, it's because we stay in purpose. The reason why God is continuously blessing us with all the things that we need for life and godliness is we stay and we stick to His purpose and to His culture. Pag lumabas tayo sa God's purpose, pag lumabas tayo sa kultura ng kaharian, subukan natin. Hindi na bless ang buhay natin. Yes, materially, mararanasan mo pa siguro financially, pero ang kapayapaan ay tiyak ako wala. Marami kayang perspektibo na akala nila pinagpala sila kasi may pera sila, may material na blessing, pero wala mga kapayapaan ng mga yan. Oh, believe me, ang kagalakan nila depleted. Ang tawa nila hindi genuine. Genuine ang tawa. Parang ang tawa nila ay fake. Yung, okay ka ba, sister? Okay naman, pero hindi makatawa ng all out kasi hindi talaga sila blessed. Okay? Nakukuha po natin. What number are we? So, mahirap pala na nakarating tayo sa top but we forget the purpose. Mahirap yun. Okay.
Number four. Number four. So we need to be in the position that the Holy Spirit must empower each one for the assignment. We need to be in a state or position that the Holy Spirit is empowering each one for the assignment. Okay, one more. We need to be in a position that the Holy Spirit is empowering each one for the assignment. Anong klaseng position ito? Conducive position for the Holy Spirit to empower us on a moment-by-moment basis. In other words, God consciousness. In other words, intimacy with the Holy Spirit. So, yun lang ang posisyon na pwede tayo i-empower on a daily basis ng banal na spirito. Intimacy with Him at God consciousness. Walang ibang posisyon na magiging conducive para siya ay laging accessible ng ating spirit man. Nakuha po ba natin ito? So, everyone must be competent and well-trained for the job, for our purpose. None must be allowed to live in callousness if they are going to be forerunner for the fresh move. Papicturan ko to kay Joshua para meron kayo ng kopya para makuha niyo yung mga thoughts. Okay lang ba? Mamaya ipapasend ko sa kanya. So everyone must be competent and well-trained for the job. None must be allowed to live in callousness if they are going to be forerunner for the fresh move. Nakuha? So every member must be well-trained to position ourselves correctly. Okay, meron pa tayong 6 minutes. In other words, dito sa number 4, we need to be trained for the assignment. We need to be equipped to finish our mandate strong. We need to be prepared to really live according to that purpose, according to that future that we have, that God has set before us. Amen? So, tapusin natin hanggang 5. To be a prepared generation, to be a prepared people or generation. Ayan, saan na ba ako? Number 5 na ba? To be a prepared people or to be a prepared generation for heaven's invasion, we must be trained to think with the same paradigm. Pare-parehong kaisipan. Pare-parehong daladalang espirito, Christ Spirit. Mahirap kasi kung nag-work tayo collectively, corporately, pero may isa na Judas, dangerous. Diba? Paano makipag-relate kay Judas? Si Jesus ang pattern. Si Jesus kasama si Judas. Alam po ba niya na i-betray siya? Opo, alam ni Jesus. But he kept his spirit clean, pure, and uncontaminated, beyond offense, very strong. Hindi siya nagpapadisturbo sa daladala ni Judas na impyerno at demonyo. Nakita niyo ba? It's very, wow. Ang tanong, kaya ba natin yon? Kakayanin natin yon dahil may biyaya ang Diyos. Amen? Amen? Okay, so to be prepared, to be a prepared people for heaven's invasion, we must be trained to think with the same paradigm. Pag sinabing same paradigm, same thought pattern, pare-pareho ang kaisipan, corporate, hindi iba-iba, pare-pareho ang daladalang espiritu. Mahirap kasi na nagtatrabaho tayo corporate as alliance pero may isang may daladalang impyerno. Ang hirap. Dapat pare-pareho kalangitan ang dala. Pare-pareho banal na spirito ang dala-dala. Nakukuha? Pare-pareho kultura ng kalangitan. Pare-pareho constitution ng kalangitan ang dala-dalang protocol. Hindi impyerno. Kung mayroon man tayong maliit na dimension ng impyerno, kamuhian mo na yan. Hate it. Renounce it. Cut it off. Immediately. Kasi lumalago. Kala natin ang kunting pagkainggit, lumalago yan. Hanggang sa nakipagkompetensya ka na. Hanggang sa nag-travel si ganito, gusto mo rin mag-travel kahit ipangutang. Di ba? Inggit, ay napaka, demonyo talaga yan. Kamuhian natin yan.
Kasi ang mga inggitira, nagiging Jezebelic yan. Ay, kinakamuhian ko ang espiritu na yan. Hindi yung portion ng yung generation. Yung Jezebelic demonic spirit. I hate it. Kamuhian nyo yan. Kasi pag hindi nyo kinamuhian ang espiritu na galing ng impyerno, yan at yan ang aatake sa'yo kasi akala niya makikipag-alyan sa kanya. Lahat dapat ng demonyo ay kaaway natin, kaawayan ng tatay natin eh. Diba? Lahat ng mga bagay na galing ng impyerno, walang puwang dapat sa buhay natin. Walang space sa buhay natin. Give no space to the devil. Give no space in your life. Give no place in your life to hell, to the devil. Kahit ganun dapat ang standing natin. Okay? Itutuloy natin ito sa susunod. At mananalangin tayo ngayon na patibayin ang ating connection as alliance so that when we see each other, may synergy ng graces o kahit hindi man kasi spiritual ang lahat ng bagay ngayon. Amen ba? Nakukuha ba natin ito? And so, kailangan mayroon tayo ng pagkilala sa graces na binababa ng Diyos sa church ngayon. Okay, become a part of this. Become a part of this. May naliwanagan ba tayo sa pagbaba ng kalangitan na tatrabahuin natin? Kung ang number one lang ang iyong natanggap, yun lang ang gawin natin. Remove the old paradigm. Come here in the new thinking, new way of living. Nandito na ba tayo sa new way of living? Yes. Okay, so bago tayo manalangin, may paalala ako. Let no one deceive you. Please. Do not be deceived. Pakisabi sa iyong katabi. Do not be deceived. Paano ko po malalaman na ako ay papunta na sa deception? Ang unang itatanong natin, who is leading you? Sa sagot mo na yan, makikita mo kung ikaw ay pathway of deception o pathway of heaven. Who you listen to? Who do you listen? Sino ang pinapakinggan mo? What motivates you to live? Yan ang mga sasagutin natin. Because when an individual is deceived, that is the beginning of his or her death. Is this clear? When a person is deceived already, kung nagpa-deceive na siya, pinili niyang magpa-deceive, yan ang umpisa ng kanyang kamatayan. And this must not be your portion. Amen? Kumunti ang nag-amen. Ha? Maliwanag ba ito? Paano ko po malalaman na ako ay nag-entertain ng mga deceiving words? Pag nakikinig ka sa labas sa katotohanan, outside from the truth, yan ay papunta yan. That word is misleading you into a deception. Pag papunta na sa deception, yan ang umpisa ng iyong kamatayan. But God forbid. God forbid. Can we revisit this kind of belief system right now? So, i-check yon bago matulog. Kahit ito na lang muna ang matandaan, bago matulog. Okay? Let no one deceive me. Paano ako hindi ma-deceive pag mahal ko ang katotohanan, mahal ko ang banal na spirito, ang intimacy ko sa Holy Spirit na trabaho ko, yun ang dapat natin. So, ito ang tanong, who is leading me? Who do I listen to? What motivates me to live? Yan tatlo na yan. Kung worldliness, death ang dulo niyan. Kung pattern of this world, death pa rin ang dulo niyan. Only by the Spirit of God, we can receive life. Okay? Because when a person is deceived, that is the start of his or her dying moment. Yung living dead. Mahirap. Nakuha ba ito? So, i-check natin ito bago matulog para makawala tayo dito sa deception. Okay? Maayos ang connection sa mga pastor natin kasi importante maging secure ang ating accuracy ng connectivity natin. Okay, let's all pray. Father, we thank you so much for your word that we partook today, tonight.
We believe, Lord God, that you set us free from every pathway of deception in the name of Jesus. This is no longer our portion in the portion of this finishing generation. Oh, we thank you so much. Thank you, Lord God, that we already crossed over from the old to the new. We already crossed over, oh Lord God, from being in a maintenance mode, oh Lord God, to a place where we can pace and step up with the Holy Spirit's move and work inside His church. We thank you, Lord God, that we are going to outwork, oh Lord, the corporate anointing and the covenanted relationship as finishing generation in a tribe, so that we will be builders in the Spirit, oh Lord God, that as God is going to planted us into domains of society, we will represent heaven's constitution and kingdom culture, a way of living, oh Lord God, to every domain, to every sector of society. And in our family, oh Lord God, thank you for handpicking us as a representative of God's kingdom. Thank you for handpicking us as your ambassador, oh Lord God. We are going to receive right now that grace, oh Lord, to really finish this mandate strong, that we will live on purpose, O Lord God. We will never be diverted or nor be deviated, O Lord God, from this heaven's purpose, heaven's assignment and mandate upon our lives, O God, to be a representative and a representation of the invisible God, O Lord. We thank you, Jesus, and the Holy Spirit for continually building us, oh Lord God, the Christ in us. And Lord, we want and we pray for the grace so that we are going to grow in acceleration, oh Lord God, the Christ that we carry, the Christ that we receive, Lord. And our destiny must be fulfilled. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless us all. I hope we receive something tonight that will add into the building materials of our lives. My loves to you all.